Pinagtulungan nilang ipahiya ang dalaga, pero silang napahiya. Nang makita nila ang titong sumundo sa kanya, paanong nasa kanyang scarlet ring ng mayayamang pamilya. Habulin siya! Sigaw ng pinuno ng mga tauhan ng isa sa pinakamayamang empire group sa bansa. Tumatakbo ang tagapagmana ng Montemayor na si Paulina. Tumatakas siya dahil hindi matanggap ng kanyang lolo na naloko na siya kakaisip sa kanyang dating kasintahan na si Sherwin. Kaya naman napagdesisyonan na lamang ng lolo ni Paulina na iset up siya sa isang blind date upang makalimutan niya si Sherwin. Ngunit hindi ito matanggap ni Paulina kaya naman tumatakas na lamang siya at iniwan ang responsibilidad bilang tagapagmana ng kanilang pamilya. Sa pagtakbo ni Paulina ay nalaglag niya ang kanyang singsing na may malaking diamond na nagkakahalaga ng milyones. Ito ang scarlet ring na regalo sa kanya ng kanyang papa na si Don Joaquin noong mag-18 years old siya. Nahubad niya rin ang kanyang pares ng sapatos upang mapabilis ang kanyang pagtakbo. Paano kung may ibang tao ang umagaw ng kanyang katauhan at magpanggap na bilang siya? At ang masakit pa nito ay si Sherwin ang fiancé ng impostor na ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hanapin niyo pa rin si Paulina. Ipakalat ang lahat ng mga tauhan at huwag titigil hanggat hindi siya nakikita. Utos ni Victor, ang tumayong uncle ni Paulina. Sa totoo lamang ay ampon lamang si Paulina. Baby pa lamang siya ay kinupkop na siya ng mga Montemayor. Anak siya ng namayapang mayordoma ng pamilya nila Victor. Wala na rin ang tatay ni Paulina at namatay naman ang kaniyang ina nang siya ipinanganak. Kaya naman ay naging salong lampin si Paulina at itinuring na tunay na anak ng bilyonaryo ang si Don Joaquin. Dahil walang anak si Don Joaquin ay kay Paulina na din niya naatasang ipasa ang lahat ng mga ari-arian at ginawang heiress ng Montemayor Group. Samantalang si Victor naman ay kapatid ni Don Joaquin na halos dikit lamang ang edad kay Paulina. Nakita niyo na ba siya? Galit na tanong ni Don Joaquin kay Victor. Hindi kuya. Pero pinapahanap ko pa rin siya sa mga tauhan natin. Alam kong lumayas ang batang yan para hanapin si Sherwin Ortega. Hindi ako papayag na magkabalikan silang muli, Victor. Halos mabaliw si Paulina nang iwan siya ng lalaking yan ng walang dahilan. Kaya siguraduhin mong makikita mong anak ko sa lalong madaling panahon. Galit na galit si Don Joaquin. Yes, kuya. Tugon naman ni Victor at umalis na rin. Samantala, dahil hindi naman masyadong humaharap si Don Joaquin sa kanyang mga tauhan sa kumpanya, ay hindi rin ito madalas na dumadalaw dito. Si Victor ang kanyang pinapakilo sa lahat ng mga negosyo nila dahil palagi lamang nasa mansyon si Don Joaquin at lumalabas na lamang ng bansa kung may business trips ito. Kahit nag-runway si Paulina ay doon pa rin siya nananatili sa kanilang kumpanya, ngunit dahil lahat ng empleyado ay bago, hindi nila kilala ang mukha ng anak ng CEO ng kumpanya na walang iba kung hindi si Paulina. Dito pa rin nananatili si Paulina dahil may isa pa rin siyang misyon bukod sa hanapin si Sherwin. Nais siyang malaman kung sino ang mga loyal at dapat pagkatiwalaan sa kanilang kumpanya. Hoy, alam niyo na bang balita? Tanong ni Miles. Isa ito sa mga staff ng kumpanya. How can we know? Hindi mo naman chinichika. Mataray na sambit ng isa niyang ka-office mate. Bumalik na daw ang heirs ng Montemayor Group. Tapos ang chika, nagkukunwari lang daw siyang empleyado para malaman kung sino mga dapat tanggalin sa kumpanya. Oo nga, sabi nga ng supervisor natin, dadating daw yung manager ng company. Talaga ba? Ano namang pangalan niya? Di ko nga alam eh. Pero syempre, apelyido niya for sure is Montemayor din. Sakto namang habang nagchichismisan si Miles at isa pa niyang katrabaho, ay biglang dumating si Paulina at may kasunod itong babae. Nakaporma ito na tila anak din ng isang mayamang negosyante.
Samantalang ang tunay na tagapagmana na si Paulina ay nakasuot lamang ng isang ordinaryong uniforme ng isang empleyado na madalas na nasa lobby. Good morning po, Miss Montemayor. Halos sabay-sabay na bati nila Miles. Kinabahan naman si Paulina dahil inakala niyang siyang binati ng mga empleyado. Ngunit nagkamali siya dahil ang babaeng kasunod niya pala ang binati ng mga ito. Hi! Bumati din naman ang babaeng kasunod niya. Nilingon nito ni Paulina at walang imik na tiningnan mula ulo hanggang paa ang babae. Laking gulat ni Paulina nang makita na suot nito ang kanyang mamahaling sapatos na suot niya nung nag-run away siya sa mansyon. Why are you looking at me that way? Hindi mo ba ako nakikilala? Mataray na tanong. Hindi naman nagsalita si Paulina at patuloy na kinikilala ang babaeng to. Okay, let me introduce myself. My name is Diane Montemayor, the heiress of this company. Swerte pa nga kayo kasi sinabi ko sa inyo to. Pero secret lang to ha. Nagpe-pretend kasi ako na somebody else para makilala ko ang mga dapat tanggalin sa company namin. Well, sa company ko. Pinaninindigan na ni Diane ang pag-ako bilang heiress ng company. Natatawa na lamang si Paulina sa kanyang naririnig. Ngunit ang kagalakang nararamdaman niya ay pinalitan ng kalungkutan nang makitang papasok si Sherwin ng kumpanya. Shh! Sherwin! Sambit ni Paulina na narinig naman ni Diane. Ngumisi si Diane at sinalubong si Sherwin. Hi, love! Mabuti naman at dumating ka na. I'm sorry, I'm late, love. Pagkatugon kay Diane ay napatingin na agad si Sherwin kay Paulina. Nangusap ang kanilang mga mata. Saglit pa ay umirap si Sherwin. Napasingal naman si Paulina. Nais niyang sampalin ng dating nobyo dahil bigla na lamang siyang iniwan nito sa ere at matagal ng panahong nawala. Ngayon ay makikita niyang may iba ng kasama ito. Ngunit hindi yung ginawa ni Paulina dahil pinalaki siya ng papa niya na may kahihiyan sa tao at delikadesa. Do you know her, love? Maarting tanong ni Diane. Yeah, she's my ex-girlfriend. Nanlaki ang mga mata ni Diane dahil hindi niya akalain na si Paulina pala ang dating kasintahan ng kanyang nobyo. Tiningnan ni Diane si Paulina ng mata sa mata, sabay irap dito. Naiwan naman si Paulina na nagigil at sugatan ng puso. Pumunta siya ng banyo upang doon ibuhos ang sama ng loob. Hindi na kinaya ng kanyang dibdib ang bigat ng puso niya kaya naman iniyak niya na lang ito. Nagkamali ako. Ang tanga-tanga ko. Akala ko, kung nasan ka lang, Sherwin. Yun pala'y may iba ka na. Mga sumbat ni Paulina sa kanyang isipan. Nakatitig siya ngayon sa salamin habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Paglabas niya ay nakita siya ng supervisor na si Connie. Oh, Paulina, ano ginagawa mo dito? Bakit wala ka doon sa conference room? Kulang kasi tayo sa maintenance. Baka pwede doon ka muna para ma-assist mo mga visitors natin? Utos pa ni Connie. Okay po. Agad namang nagpunta si Paulina sa conference room. At dahil sobrang linis ng lugar ay hindi allowed ang sapatos na isuot sa loob. Kaya naman, nakapatas ang mga sapatos ng bisita sa labas bago pumasok ng conference room. Pumukaw at naging agaw pansin kay Paulina ang sapatos na yon. Kaya naman ay kinuha niya ito mula sa shoe rack at tinignan itong mabuti. What the hell are you doing with my shoes? Biglang lumabas si Diane. Hinalbot ang malditang si Diane ang sapatos na hawak ni Paulina. Anong nangyayari dito? Tanong naman ni Sherwin na kakalabas lamang. She's trying to steal my shoes. Ano? Nalilisik ang mga mata ni Paulina habang sinusuot naman ni Diane ang sapatos. Wala ka na ba talagang kahihiyan, Paulina? Pati pa naman sapatos ng girlfriend ko pag didiskatahan mo pa? Napailing na lamang si Paulina sa mga sinabi ni Sherwin at sa akusasyon ng girlfriend nito. Saglit pa ay napangisi na rin ito. Sa'yo ba talagang sapatos na yan? Nakataas ang kilay ni Paulina. What are you talking about? Kinuha naman ni Paulina ang phone niya
at ipinakita ang litrato ng sapatos na suot ni Diane. This is the Moonstar shoes by Antonio Vietre. Worth 20 million pesos. Nag-iisa lang yan sa Pilipinas. At meron ka nito? Bakit? Paano? Hindi naman nakasagot si Diane. Enough. Kung ano man ang gusto mong palabasin o sabihin, wala na akong pakialam. Diane is nice and a decent woman. Unlike you. Nawiwindang si Paulina sa mga lumalabas na salita sa bibig ni Sherwin. Tila may laman ang mga sinasabi nito. Let's go, love. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Niyaya na ni Sherwin si Diane na umuwi na lang. Wait, love. May kinuha si Diane sa kanyang bag at iniabot ito kay Paulina. Pagkaabot kay Paulina ay umalis na rin ang dalawa. Agad na binuksan ni Paulina ang sobre na ibinigay ni Diane. Bigla na namang tumulo ang luha niya mula sa kanyang mga mata nang makita ang nakasaad sa card na yon. Isa iyong invitation card sa engagement party ni na Sherwin at Diane. Samantala, habang naglalakad papunta ng parking lot si Sherwin at si Diane naman ay nakasalubong nila si Victor. Ngunit hindi naman sila napansin ng binata. He's the assistant co-owner of the company, sambit ni Diane. Natigilan naman si Sherwin. Nabusog ka ba sa pinuntahan natin? Tanong na may edad na lalaki kay Paulina. Nakapulupot si Paulina sa mga braso ng lalaking kasama. Hindi naman napapansin ni Paulina na nasa tagiliran lamang nila si Sherwin, nakikinig at nakamasid. Oo naman, paborito ko kaya lahat ng yon. Next time ulit ah. Malambing na sambit ni Paulina sabay yakap sa lalaking kasama. Nagkumusta man ang mga kamay si Sherwin sa galit. Sariwang-sariwa pa kay Sherwin ang lahat ng mga nakita niya nung araw na yon. Hindi niya malilimutan kung paanong yumakap si Paulina sa lalaking hindi niya kilala. Ito palang naging dahilan kaya bigla na lang niyang iniwan si Paulina sa ere. Simula noon ay hindi na nagparamdam o nagpakita pa si Sherwin kay Paulina. Halos mabaliw naman si Paulina sa kakaisip kung ano na nga bang nangyari sa nobyong si Sherwin. Ngunit matigas ito at matagal ding panahon na natiis na hindi makita si Paulina. Hanggang sa nakilala na nito si Diane. What's wrong, love? Tanong ni Diane dahil hindi pa nagsisimulang magmaneho si Sherwin. Pagtingin ni Diane kung saan ito nakatanaw ay nakita niyang yakap ni Victor si Paulina. Napangisi si Diane. Gold digger talaga. Pati ba naman si Victor? Sambit ni Diane. Victor? Yes, love. Victor is the co-manager of this company. And I think tinatarget naman siya ngayon ng babaeng yan. Tumikimuli si Sherwin at nagsimula na magmaneho. Mabilis na tumakbo ito na tila'y lilipad na ang sasakyan. Nagulat naman si Paulina at Victor sa sasakyang dumaan sa kanilang likod kaya naman kumala sa pagkakayakap si Paulina. Umiiyak pala ito. Ang tagal kong hinintay at umasa na babalik siya, Victor. Ayun pala eh. May iba na siya. Malungkot na sambit ni Paulina habang naglalakad sila ni Victor. Why don't you just go back to the mansion and live with your father again? Hindi na muna sa ngayon, Victor. May kailangan na akong malaman tungkol sa sapatos ko na suot ng babaeng yan. Bakit hindi mo siya kinonfront? Masisirang plano ko. Hinayaan ko na muna siyang magpanggap sa kung anong trip niyang gawin ngayon. Isa pa eh, may gusto rin akong malaman kung bakit niya ito ginagawa. Napabuntong hininga si Victor. Paano ba yan? Dito ka na muna sa staff's quarters matutulog since ayaw mo naman na umuwi sa mansyon. Sambit ni Victor nang maihatid niya na si Paulina sa tinutulugan nito. Tumangutango naman si Paulina. Pinisil naman bigla ni Victor ang ilong nito. Aray ah! Angal ni Paulina habang hinahawakan ang ilong niya. Natawa naman si Victor. Kung saan-saan kita hinanap, andito ka lang pala. At least tumawag pa rin ako sa'yo. Napapailing na lamang si Victor. O sige na, magpahinga ka na. I'll go back tomorrow, okay? Victor? Yes? Please, huwag mo munang sasabihin kay Papa, ha?
Kung sasabihin ko, hindi na sana kita hinatid pa dito, tama? Napakagatlabi na lang si Paulina. Sige na. Hinawakan ni Victor ang ulo ni Paulina at umalis na. Pumasok na si Paulina sa loob ng kanyang unit at nang sasarahan niya ng pinto ay biglang may humarang dito at itinulak siyang papasok ng unit niya. Sherwin! Bigla niyang hinalikan si Paulina ngunit pumalag ito at sinampal siya. Are you crazy? Ikakasal ka na, Sherwin! Galit na sabit ni Paulina habang hawak ang kanyang labi. Inayos naman ni Sherwin ang kanyang suot na Amerikana at mimisi. Kumuha siya ng pera sa loob ng kanyang bulsa. How much do I need to pay para bumigay ka? Huh? Name the price, Paulina. Hinayag ni Sherwin ang makapal na pera ng mukha ni Paulina. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Paulina at sinampal muli si Sherwin. How dare you to talk to me that way, Sherwin? Sumusobra ka na. Kanina ka pa. Hindi ko maintindihan kung ano bang mga sinasabi at ibinibintang mo. What's wrong with you? Ano bang nagawa ko sa'yo? Umiiyak na si Paulina habang hawak ang Amerikana ni Sherwin. Idinikit naman ni Sherwin ang mukha niya kay Paulina. Mata sa mata silang nagtitigan. Hindi ako pwede? Pero si Don Joaquin pwede? Ano? Anong sinasabi mo, Sherwin? I saw you. Kayong dalawa. Napaisip si Paulina. Bumalik naman sa kanya ang nakaraan kung paano silang mamamasyal ng kanyang ama sa tuwing umuwi ito ng Maynila. Ito marahil ang nakita ni Sherwin. Never pa kasing ipinakilala ni Paulina sa dating nobyo ang kanyang ama at kung anong klaseng tao siya. It's not what you think, Sherwin. Umatras si Sherwin ng bahagya at hinawakan naman ni Paulina ang kanyang braso. Mali ang iniisip mo tungkol sa kanya, Sherwin. Then who is he? Hindi naman makapagsalita si Paulina. Anong isasagot niya kay Sherwin? Kapag sinabi niyang ama niya si Don Joaquin ay masisira ang kanyang plano na alamin ang pakay ni Dayan sa pagpapanggap bilang siya. Ano? Hindi ka makasagot? E paano kung sabihin ka sa'yong kamag-anak ko siya? Maniniwala ka ba? Napahalakak ng malakas si Sherwin. Bakit nga ba hindi ko pa nalaman noon na anak ka pala ng isang mayamang pamilya? Ha, Paulina? Kailan ka pa naging heiress? Napatigilan si Paulina. Walang gustong lumabas sa kanyang bibig. Ni hindi niya nga maipagtanggol ang kanyang sarili kahit marami naman siyang pagkakataon. Alam mo ba, Paulina? Isa kang babaeng ambisyosa, sinungaling, at mukhang pera. Ano sinabi mo? Ako ba dapat ang sinasabihan mo niyan? O ang fiancé mo? Hinawakan siya ni Sherwin sa dalawang balikat at pinisil ito. Manahimik ka, Paulina. Huwag mong pagbibintangan si Dayan ng mga bagay na ikaw naman talaga ang gumagawa. Si Dayan, ang totoong heiress ng Montemayor Empire at wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Tinitigan ni Paulina si Sherwin ng mata sa mata. Hindi siya natitinag sa mahihigpit na hawak ni Sherwin sa kanyang balikat. So, mas pinagkakatiwalaan mo siya. Pero ako, Sherwin, kahit kaunti ba dyan sa puso mo, naniniwala ka ba sa akin? Tumutulo na ang mga luha ni Paulina. Bigla siyang binitawan ni Sherwin. Hindi ka karapat-dapat ng pagkatiwalaan. Sige, tatanungin na lang kita, Sherwin. Kaya mo ba pakakasalan si Dayan dahil siyang tagapagmana ng mga Montemayor? O dahil mahal mo talaga siya? Mahal ko si Dayan. At yun ang dahilan. Kahit hindi pa siyang tagapagmana ng kahit na anong pamilya, pakakasalan ko pa rin siya kasi totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi mo siya katulad at napakalayo mo sa kanya. Talaga ba, Sherwin? She's better than me? After all ng paghihintay ko sa'yo at pag-asang babalik ka, yan lang palang papamukha mo sa akin? Inakala ko na may mga problema ka
Kaya bigla ka nawala. Pero nagpakatanga lang pala talaga ako. Nagmahal ako ng maling tao. Patuloy na tumulo ang mga luha ni Paulina. Nagmahal? Ngumisi si Sherwin. Anong alam mo sa pagmamahal? Ikaw na walang ibang alam kung hindi ang mangakit ng mga mayayamang tao para umangat sa buhay? Tapos sasabihin mo na minahal mo ako? Anong alam mo sa pagmamahal? Inayos ni Paulina ang kanyang sarili. Pinunasan ng pisngi na puno ng luha. Ito ang tatandaan mo, Sherwin. Once na malaman mong katotohanan, pagsisisihan mo ang mga sinabi mo at pagpapamukha mo na masigit sa akin si Dayan. At kapag nangyari yon, I will never forgive you. Kahit na magmakaawa ka pa, hindi na kita mapapatawad. Hindi ako magsisisi. Okay, pues good luck sa kasal niyo ni Dayan. A-attend pa rin naman ako ng engagement party ninyo. I'll be there on time. See you then. At umalis na nga si Sherwin. Naiwang mag-isa si Paulina na punong-puno ng sakit na nararamdaman ng puso. Napaupo pa nga siya sa sobrang bigat ng nararamdaman. Napahagulhol naman si Paulina. Pag-iyak na lamang ang tangi niyang magagawa sa ngayon. Dumating na ang araw ng engagement party ni Dayan at Sherwin. Tulad ng sinabi ni Paulina, ay pupunta siya. Pagdating niya doon ay pinagtitinginan siya ng lahat. Saglit pa ay lumapit sa kanya si Miles. Ang lakas naman ng loob mong pumunta dito, Paulina. Tiningnan lang siya nito. Shame on you. Sambit pa ni Miles at tinalikuran na siya. Kumunot naman ang noon ni Paulina. Maya-maya pa ay nakita niya ng dalawa, sina Dayan at Sherwin. May napansin naman siyang makinang sa daliri ni Dayan. Ang malaking bato ng Scarlet Rain na regalo sa kanya ng kanyang papa noong 18th birthday niya. Agad siyang lumapit at kinumpronta na si Dayan. Kinuha niya ang kamay ni Dayan at tinitigan ng singsing ng malapitan at maigi. Ano ba? Higit naman ni Dayan ang kanyang kamay. Ano bang ginagawa mo, Paulina? Naiinis namang tanong ni Sherwin. Anong pakiramdam ng isang katulad mo na suot ang mga bagay na hindi naman sa'yo? Ha? Diretsong tanong ni Paulina. Nagulat naman ang mga ito sa paligid. Nagbulungan. What the heck are you talking about? Tanong muli ni Sherwin na nakakunot na ang noo. Nananatili namang tahimik si Dayan. Nakakaintindi ka naman siguro ng huwag kang manggulo dito, diba? Paulina? Kaya pwede ba umalis ka na lang kung wala ka namang magandang gagawin? Nagigigil na sambit ni Sherwin. I just wanted to know, paano napunta sa'yo ang Scarlet Ring na yan? Baling ni Paulina kay Dayan. Bakit? Wala ba akong karapatan na makabili ng ganitong klase ng alahas? I can afford it. Baka nakakalimutan mo, isa akong Montemayor. Kapalong mukha na pagmamalaki ni Dayan. Ngumisi naman si Paulina. What's so funny? Naiinis pang tanong ni Dayan. Bigla namang may tumawag kay Paulina. Si Victor. Hello? Hello, Paulina. Nakuha ko ng information niya. Ang tunay niyang apelyido ay Baruel. Siya si Dayan Baruel. Ang pamilya nilang nag-iisang meron ng malaking butik dito sa Pilipinas. Pinadala ko sa shop nilang mga gamit mo para ipacheck since naiwan at nalaglag mo ito noong araw na nag-runaway ka. Ginagamit ni Dayan ang mga gamit mo to pretend that she is the heiress of the Montemayor Empire. Sambit ni Victor sa kabilang linya. Ibinabana ni Paulina ang tawag at binalikan si Dayan at Sherwin. So now, magsasalita pa lamang si Paulina ay hinarang na siya ni Dayan. Alam ko hindi ka pa rin nakaka-move on kay Sherwin. Pero wag mo naman sanang sirain ang engagement party namin dahil lang doon. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Kalat na sa buong company pakikipaglandian mo sa papa ni Dayan. Huwag mo kaming guluhin. Dahil lang dyan sa mga walang kwenta mong sasabihin. Pagtatanggol pa ni Sherwin kay Dayan. Ang kapal talaga ng mukha mo, Paulina.
Napakabait pa rin nga ni Sherwin at Miss Diane dahil in-invite ka nila dito tapos magugulo ka lang. Umepal naman si Miles. Naiinis na si Paulina at napipikon. Hanggang kailan ka ba magkukunwari, Diane? Dinerecho na ito ni Paulina. Sobra mo naman atang na-e-enjoy ang pagkukunwari at pagpapanggap na mayaman. Masaya ka ba na nakakaloko ka ng mga tao sa paligid mo? Nagdrama si Diane at umiiyak pang makuha ang atensyon ni Sherwin. Love? Humawak ito sa brosa ni Sherwin. Paulina, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Aalis ka ba ng kusa o magpapatawag ako ng guard para ilabas ka dito? Don't worry, Sherwin. I can leave by my own. Pero bago ko gawin yon, may gusto lang akong sabihin sa fiancé mo. Bumaling si Paulina kay Diane. Pwede mong isuot ang singsing na yan hanggang matapos ang engagement party mo. Nagulat muli ang mga tao sa mga sinabi ni Paulina. Nagpapatawa ka ba? Natatawang tanong ni Diane. Saglit pa ay tinawagan si Paulina. Hello? Pagkatapos ng engagement party ni Diane at Sherwin, pwede mo nang isole ang singsing sa tunay na nagmamayari. Hindi pa natatapos ang sasabihin ni Paulina ay inagaw ni Diane ang kanyang telepono. At sino naman ang kausap mo? Ngumisi si Diane nang makita ang nakalagay sa registered number ay Uncle. Naka-on pa ang tawag kaya naman naririnig pa sa kabilang linya ang mga sinasabi ni Diane. Sinong uncle to? At anong kaya niyang gawin? Siya ba yung janitor sa kumpanya? Pang-aasar pa ni Diane. Hindi naman nakapagsalita si Paulina. Bigla namang hinablot ni Sherwin ang braso ni Paulina. Apologize to her, Diane. What? Gusto mo ako mag-sorry sa kanya? Bakit? Bigla siyang itinulak ni Sherwin at si Diane naman ang bumaling sa kanya. Sana matagal ko nang pinutol ang sungay mo. Naging mabait pa ako sa'yo. To the point na in-invite pa kita dito sa engagement party namin. I didn't thought na bitter ka pa rin pala sa fiancé ko. Total, inubos mo na rin naman ang pasensya ko. Magbastusan na tayo dito. Alis! Itinuro ni Diane ang daan papuntang exit. Alis! Taboy muli nito kay Paulina na parang aso. Hindi naman nagpapatinag si Paulina hanggang sa... Sinabi ng alis eh! Itinulak siya ng malakas si Diane dahilan para ma-out of balance siya at matumba sa sahig. Nagulat naman ang lahat maging si Sherwin sa ginawa ni Diane. Tutulungan na sana ni Sherwin si Paulina ngunit hinarang siya ni Diane. Anong ginagawa niyo? Tinig ito ni Victor. Kinabahan si Diane. Nagtingin na ng lahat ng bisita. Agad namang tinulungan ni Victor si Paulina para makatayo. Sir Victor, ginugulo po ni Paulina ang party ni Miss Diane. Sumbong ni Miles. Ngumisi naman si Victor. Is that the way you talk to her? Po? I think hindi pang gugulo ang ginagawa ni Paulina sa nonsense engagement party na to. Kinukuha niya lang ang pagmamayari niya. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Sherwin kay Victor dahil sa sinabi nito na wala daw kwenta ang party nila. Inawat na lamang ito ni Diane. Si Diane na nanginginig na ang buong katawan dahil sa halo-halong kaba na nararamdaman. Give her back the scarlet ring, Miss Diane Barwell. Pinahiya ni Victor si Diane. Nagulat ang lahat at nagbulungan. Maging si Sherwin ay nagtatakat nalilito pa sa mga naririnig niya. Diane, what is he talking about? Baling ni Sherwin sa fiancé niya. Magpapaliwanag ako, love. Ang tanging sambit na lang ni Diane. Lalong nagbulungan ang mga kumpulan ng bisita bawat grupo. Diane, I think isoli mo na muna ang singsing ni Paulina bago kayo mag-away ni Sherwin. Nang aasar ang mga ngiti ni Victor. Nananatiling tahimik na lamang si Paulina at hinayaan na si Victor na magsalita. Sa hiya ay biglang nag-exit si Sherwin at iniwan si Diane. Sherwin! Hindi naman malaman ni Diane ang gagawin dahil humarang ang mga guards ni Victor sa kanya.
Sa gigil ay hinubad na ni Diane ang scarlet ring at ibinigay ng padabog ito kay Victor. Saka naman siya pinalampas sa mga guards. Napangiti naman si Victor at bigla namang lumapit si Miles kay Paulina. Miss Paulina, sorry po. Napapahiyang banggit nito. Nakatingin naman si Victor kay Miles. You know why Paulina chose to disguise herself as a normal employee? Kasi dahil sa mga katulad ninyong mapanghusga. So paano ba yan, Paulina? Let's say bye-bye now with Miles? Sir Victor, please po, kailangan ko po talaga ng trabaho. Maawa na po kayo sa akin. Bakit sa akin ka magmamakaawa? Bumaling si Miles kay Paulina. Miss Paulina? Sige na Miles, magpahinga ka na. Hindi kita tatanggalin, don't worry. Nakangiting sambit naman ni Paulina. Thank you so much po. Tuwang-tuwang tugon ni Miles. Napagdesisyonan na ni Paulina na umuwi na ng mansyon. Kaya naman sabay na silang umuwi ni Victor. At habang nasa daan sila pauwi ay puro sila kwentuhan. Pero thank you Victoria for saving me. Nakangiting sambit naman ni Paulina sabay hawak sa kamay ni Victor na nakahawak sa kambyo ng kotse. Natigilan naman si Victor at tila nakaramdam ng pagkailang sa ginagawang paghawak ng kamay ni Paulina sa kanyang kamay. Napansin naman ito ni Paulina kaya naman iniwas niya ang kanyang kamay. Sorry. Nahihiyang sambit naman ni Paulina. Bagamat sanay naman siya kay Victor sa mga ganitong lambing ay may kakaiba siyang nararamdaman nang makita niya ang reaksyon nito. Isinantabi na lamang ni Paulina yon hanggang sa makarating na sila sa mansyon. Paulina! Salubong sa kanya ni Don Joaquin. Papa. Yumakap naman si Paulina sa kanyang ama. I'm sorry, Papa. Nagkamali ako. Shh. It's okay now, anak. Ang importante ay narito ka na. Nagkamali din ako. Hindi ko dapat pangunahan ang nararamdaman mo. Hindi solusyon ang ipakilala ka at iset up ka ng date sa taong hindi mo namang gusto. Ngayon, hahayaan na kita sa paraan na gusto mo kung paanong hilumin ang puso mo. Umiiling-iling si Paulina. I'm a bit okay now, Papa. Nakita ko na ang dapat kong makita. Ngayon, magfo-focus na lang po ako sa mga itinuturo ni Victor para mabilis ko pong matutunan ang paghawak ng negosyo natin at ang kumpanya. Well, that's a good news then. Abot hanggang tenga ang mga ngiti ni Don Joaquin. Na mga sumunod na araw ay nagpa-press con si Don Joaquin upang opisyal nang ipakilala si Paulina bilang heiress ng Montemayor Empire. Buong mundo ay nakaantabay at manunood. Isa na roon si Sherwin kaya naman nang ganap nang ipinakilala si Paulina ay galit na galit siya sa kanyang sarili dahil sa sobrang pagsisisi. Ito ang tatandaan mo, Sherwin. Once na malaman mo ang katotohanan, pagsisisihan mo ang mga sinabi mo. At pagpapamukha mo na masigit sa akin si Diane. At kapag nangyari yon, I will never forgive you. Kahit magmakaawa ka pa. Hindi kita mapapatawad. Napapikit si Sherwin sa sobrang hiya sa sarili niya at hiya kay Paulina nang maalala niya ang sinabi nito. Ngayon, ay nasasampal sa kanyang muka ang katotohanan kung sino talaga ang kasama ni Paulina noong araw na yon. Papa talaga ni Paulina. At ito ay si Don Joaquin. Hindi nagsinungaling sa kanya si Paulina dahil naging totoo lang talaga ito sa kanya sa loob ng ilang taon nilang magkarelasyon. Mali ang naging akusasyon niya sa dating kasintahan. Ang masama pa nito ay napagsabihan niya pa ng masasakit si Paulina. Saglit pa ay biglang kumatok sa pinto ng kanyang unit. What are you doing here? Nadidismayang tanong ni Sherwin kay Diane. Paisahan namang pumasok si Diane sa loob ng unit ni Sherwin. And who told you to get inside? Who? I'm your fiancé, Sherwin, for God's sake. Not anymore, Diane. Ha? What do you mean? Malinaw naman siguro sa'yo ang dahilan, diba? You lied to me. Yumakap bigla si Diane kay Sherwin. That's why I'm here now. Para bumawi sa'yo, love. Ayusin naman natin to. Hindi ko naman ginusto na magkunwari. Hindi ko sinasadya. Hinawakan ni Sherwin ang mukha ni Diane na mahigpit. Hindi mo ginusto? Hindi mo sinasadya?
Kahit sobra ka nang nag-enjoy sa ginawa mo? Pinagmukha mo kaming tanga. Lalo na ako, Dayan. Tinabig ni Dayan ang kamay ni Sherwin. At dahil lang doon, hihiwalay mo ako, Sherwin? Akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba totoo ang nararamdaman mo para sa akin? Or are you just using me para mag-revenge kay Paulina? At ngayon, itatapon mo na lang ako na parang basura dahil nalaman mo ng katotohanan na ama niyang kasama niya nung araw na yon, ha? Paiksihin na lang natin, ha? Dahil hindi ako ang tunay na heiress ng mga Montemayor, kung hindi si Paulina. Iyon ba? Hindi na nakasagot si Sherwin. Dahil sa totoo lang ay totoo naman ang sinabi ni Dayan. Kaya lang naman nabaling ang pagmamahal niya dito ay dahil inakala niyang niloloko siya ni Paulina. Get out! No, Sherwin! Please! I said out! Nagulat naman si Dayan sa ginawang pagsigaw ni Sherwin kaya naman diretso na itong lumabas ng unit ng binata. Galit na galit namang naiwan si Sherwin. Habang nanggigigil sa inis sa mga taong nangungutya kay Paulina, siya naman ay abala sa pag-aaral kung paanong palalakarin ang kumpanya bilang heiress. At si Victor ang walang sawang gumagabay at tumutulong sa kanya. How's everything here, sweetheart? Tanong ni Victor pagpasok niya sa office ni Paulina. Nagulat naman si Paulina sa malambing na bati ni Victor sa kanya. Okay naman ha. Medyo naiilang lang ako sa mga bati ng mga employees. Nako, kailangan masanay ka na. It's okay not to greet them back. Masasanay rin ang mga employees mo sa pagiging charming mo. Minsan, dapat maging terror ka din ha. Like, matakot sila sa'yo, ganun. As if naman kaya kong gawin yun. Yes, you can. If you have to. Anyway, got a good news for you. Nakuha ko na yung pair ng shoes mo sa shop. So, pwede mo na siyang maisuot sa mga other occasion. Thank you, Victor. Matipid na sambit ni Paulina na malungkot ang boses. Oh, what's wrong? Hindi ka ba masaya? Wala. Naalala ko lang kung paano ako pagbintangan ni Sherwin na magnanakaw ng hinawakan kong sapatos na yon. Ngumisi naman si Victor. Pero siya naman ang napahuya sa huli, diba? Hindi na lamang nakapagsalita si Paulina. Tumingin naman sa relo niya si Victor. Nagugutom na ako. Tara na, kumain na tayo. Yaya nito kay Paulina. Ha? Nagtatanong pa lang si Paulina ay biglang kinuha ni Victor ang kanyang kamay at hinigit na ito palabas. Sa hindi may paliwanag na dahilan tila may kuryenteng pumapasok sa mga daliri ni Paulina. Habang hawak ni Victor ang kanyang kamay, tinititigan niya ang kamay nila ni Victor habang lumalakad papasok ng elevator. Where do you want to eat? Bigla namang tanong ni Victor na makapasok na sila ng elevator. Ha? Kahit saan. Nauutal namang sagot ni Paulina. Ngumiti naman si Victor at ngiting nakakapagbilis ng tibok ng puso ni Paulina. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang tanga lang. Sambit ni Paulina sa kanyang isip. Kahit habang nasa biyahe sila ni Victor, ay patuloy pa rin naman ang bilis ng tibok ng dibdib ni Paulina. Here we are! Pinagbuksan ni Victor si Paulina ng pinto ng kotse. Dinala ni Victor si Paulina sa isang sikat at mamahaling restaurant. Hindi pa nakakapunta si Paulina sa lugar na yon dahil bihira naman sila kung kumain sa labas si Don Joaquin. Madalas ay nagpapaluto na lamang sila sa kusinero nila at sa mansyon din kumakain. Do you like it here? Tanong ni Victor kay Paulina. Oo naman. Nakakatuwa naman dito. Ang sarap ng ambience. Nakaka-relax. Sana masarap din ang pagkain, ano? Dadalhin ba kita sa mapapahiya ako? O sige na, mag-order ka na ng food natin. Ikaw nang bahala sa pagkain ko, okay? I just need to call someone. Tumango naman si Paulina at naiwan na muna mag-isa. Can I sit here? Nagulat si Paulina sa boses ng lalaking dumating. Paglingan niya ay si Sherwin ang nasa kanyang harapan. Napatayo siya sa sobrang pagkabigla. What are you doing here? Tanong ni Paulina. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Wala ba akong karapatang kumain sa ganitong klase ng restaurant?
Nakangising tugon naman ni Sherwin. Ano bang pakay mo? Look, Paulina. I wanna talk. Para saan pa? Si Victor naman ang biglang sumingit. Kumunot ang mukha ni Sherwin. Ano bang problema mo? Paulina, let's go. Wala na akong ganang kumain dito. Akmang kukunin na ni Victor ang kamay ni Paulina, ngunit bigla namang gumita si Sherwin. Hindi mo ba nakikita? Mag-uusap kami. Bumaling si Victor kay Paulina. Ask her first kung gusto ka ba niya makausap. Luminga naman si Sherwin kay Paulina. Nagbuntong hininga naman ito at tumitig kay Victor. Titig na may nais sabihin. Saglit lamang ay nag-gets naman ito ni Victor kaya naman siya na ang kusang dumistansya. Nasolo na ni Sherwin si Paulina. Ano pa bang gusto mong sabihin? Sinubukan ni Sherwin na hawakan ang kamay ni Paulina ngunit iniwas na ito ng dalaga. Alam kong wala na akong karapatan para humarap pa sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi na ako, Paulina. Nabulag lang ako ng galit sa puso ko. Buong akala ko noon ay niloko mo lang ako. Pero nagpadala ako sa mga kasinungalingan ni Dayan. Nagkamali ako, Paulina. Please. Stop. Ayoko marinig, Sherwin. Hindi mo alam kung paano ako nasaktan sa lahat ng akusasyon mo at mga pagbibintang. Oo, nabulag ka ng galit sa puso mo. Pero sana, ginamit mo pa rin ang kahit kaunting mata ng puso mo kung meron ka pang natitirang pagmamahal para sa akin. I'm sorry, Paulina. I'm begging you. Bigla na lang lumuhod si Sherwin. I admit, aaminin ko na, napilitan akong mahalin si Dayan. Kasi gusto kitang kalimutan. Gusto kitang pasakitan. Kasi akala ko niloko mo talaga ako. Pero nang malaman ko lahat ng katotohanan, lahat ng yun pinagsisisihan ko. Paulina, please. Gagawin ko lahat. Bumalik ka lang sa akin. Nagulat naman sa ginawa ni Sherwin na pagluhod ay hindi naman nagpatinag si Paulina. Nanatili siyang matigas at hindi nagpapatalo sa nararamdamang pagkahabag kay Sherwin. Choice mo yan. At wala na ako magagawa doon. Mabilis na tumalikod si Paulina at nagmadaling lumabas ng restaurant. Paulina! Sinubukan naman itong habulin ni Sherwin. Pagsakay ng sasakyan ni Paulina ay naroon na si Victor at naghihintay. Wala na itong imik at dire-diretso lamang sa pagmamaneho. Ganon din si Paulina. Nananatili itong tahimik at hindi nagsasalita habang nasa biyahe. Are you okay? Hindi na natiis ni Victor na hindi magtanong. Tumingin naman na sa labas si Paulina sa mga mata ni Victor at biglang tumulo ang mga luha nito. Are you still thinking about that man? Walang ano-ano ay inihinto bigla ni Victor ang sasakyan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Paulina. Hindi nagsalita si Victor. Bagkos ay inikot ang kotse pabalik sa restaurant na pinanggalingan. Go down, Paulina. Talk to him. Sambit ni Victor nang hindi nakatingin sa mga mata ni Paulina. Hindi naman makakibo si Paulina, ngunit saglit pa ay ang katawan niya na ang kusang kumilos. Pababa ng sasakyan. Pagkababa ni Paulina ay pinaharurot na ni Victor ang kanyang sasakyan. Nagulat naman si Paulina sa naging kilos ni Victor. Natigilan siya. Maya-maya pa ay, Paulina! Si Sherwin ay naroon pa rin pala. Nilingon naman ni Paulina ang dating nobyo at bahagya ng umiti. Nabigla naman si Sherwin sa ginawang pagngiti ni Paulina kaya naman agad niyang niyakap si Paulina. Mahigpit na yakap at isang matamis na halik. I love you, Paulina. I promise not to hurt or leave you again. Sambit ni Sherwin habang hawak ang pisngi ni Paulina. Sa hindi maipaliwanag na nararamdaman, ay hindi na kinilig si Paulina sa ginawang pagyakap at paghalik ni Sherwin. Tila wala ng spark. I really thought na hindi kita mawi-win back, babe. You know how much happy I am right now? Sabit ni Sherwin habang hawak-hawak ang mga kamay ni Paulina at naglalakad sila sa garden ng kinainan nilang restaurant.
Napakaganda dito dahil punong-puno ng maraming ilaw. Ngiti naman ang isinagot ni Paulina. Why are you so quiet then? You're not happy, are you? Masaya ako, babe. Masayang masaya. Parang may bumabagabag lang sa dibdib ko pero hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung ano yan. Hinawakan ni Sherwin ang baba ni Paulina. I love you so much, Paulina. Thank you for giving me a second chance. Niyakap ni Sherwin si Paulina ng mahigpit at yumakap din pabalik si Paulina. Bakit ganito nararamdaman ko? Parang may iba. Sambit ni Paulina sa kanyang sarili. Well, look who's here. Natauhan naman si Paulina sa kakaisip ng marinig niya ang boses ni Diane. Nilingan niya ito at nagtama ang kanilang mga mata. What now, Diane? Si Sherwin naman ang humarap. Chillax, wala naman akong gagawin. So hindi nga ako nagkamali. Binalikan mo pa rin palang binasura mo. Malditang sabi pa ni Diane. Diane, please. Why? Totoo naman, diba? Kaya dapat nga lang nahayaan na kita. I will not beg for someone na binabalikan yung mga basurang natapon niya na. Anyway, I'll grab this opportunity na rin na magpaalam sa inyo. I'm going back to the States now and planning to stay there for good. Baka malay natin, diba? Maging heirs din ako. May magmahal nga rin ng totoo sa akin. May pang-aasar na sa tinig ni Diane. Saglit pa ay umalis na rin ito at naiwang natatawa na lamang si Sherwin at Paulina. Nakaraan lamang ilang araw ay nabalitaan nilang lumipad na nga sa ibang bansa si Diane at naging maluwag na ang dibdib ni Paulina na walang manggugulo sa kanila ni Sherwin. Naging komportable sila sa isa't isa dahil alam nilang wala nang haharang. Nagkabalikang muli si Paulina at Sherwin. Binigyan niyang muli ng isa pang pagkakataon ng nobyo dahil yun ang nais ng puso niya. Ngunit ang totoo ay hindi niya talaga maintindihan ang kanyang sarili kung bakit parang may kulang. Tila hindi na siya masaya sa desisyong pinili. Parang may iba siyang nais. May hinahanap na iba ang kanyang puso. Dahil hindi maintindihan ang sarili, ay binaliwala na lamang ni Paulina ang bumabagabag sa diwa niya. Nagkabalikan man si Paulina at Sherwin ay hindi naman naaapektuhan ang pag-aaral ni Paulina sa pagpapatakbo ng kumpanya. I am so glad na kahit nagkabalikan kayo ni Sherwin ay ginagawa mo pa rin ang responsibilities mo, iha. Sambit ni Don Joaquin habang sabay silang kumakain ni Paulina. Ayoko pong ma-disappoint kayo sa akin, Papa. Dapat lang, Paulina. This is not about me. This is about your future. Yes, Papa. Lumingalingan naman si Paulina. Nasaan po si Victor, Papa? He's out of the country at the moment. Sa hindi naman maipaliwanag na nararamdaman ay biglang nakaramdam ng lungkot si Paulina. Ilang araw nang lumipas ng huling kita nila ni Victor simula nang inihatid siya nito pabalik sa restaurant. Kailan po siya babalik? I don't know, maybe in months? Year? Rather years? Nandilat naman ang mga mata ni Paulina. Parang kinurot ang kanyang puso nang malamang wala pa lang sa bansa si Victor. Lalo pa nang malamang matagal pa pala ang balik nito. Pagkatapos kumain ay dumiretso na sa kanyang kwarto si Paulina. Sinubukan niyang tawagan si Victor ngunit hindi ito sumasagot. Hanggang sa makatulog na lamang si Paulina na iniisip si Victor. Kinabukasan ay nagising siya sa tunog ng kanyang phone dahil may tumatawag. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone sa pag-aakalang si Victor ang tumatawag. Ngunit pagtingin ni Paulina ay si Sherwin pala. Nawalan siya ng ganang sagutin at diretsong naligo upang mag-prepare sa kanyang pagpasok ng opisina. Pagdating ni Paulina sa kumpanya ay naroon na nga sa office niya si Sherwin. Malaya itong nakakapasok sa kumpanya ng mga Montemayor dahil isa ang kanilang pamilya sa supplier ng mga negosyo ni Don Joaquin. Why are you not answering my calls? May inis sa tono ng boses ni Sherwin. I'm sorry babe, medyo late lang ako ng gising kanina. Oh, really? Kahit pag-update sa akin before going to bed, nawala na rin sa isip mo? Babe, please. Nabuntong hininga naman si Sherwin. I don't know. So I'll just pick you up by lunch, okay?
Tumangutango na lang si Paulina. Humalik na si Sherwin sa noon ni Paulina at nagpaalam na rin. Napatulala naman sa kawalan si Paulina. Naaalala niya bigla ang mga sandaling biglang papasok sa loob ng kanyang opisina si Victor upang yayain siyang kumain. "Get up there, let's have a bite," sambit ni Victor na sumagi sa isipan ni Paulina. Napakagatlabi na lamang siya. Lunch break na nila at sinundo na ni Sherwin si Paulina sa office nito. Habang kumakain sila ay halos wala namang ganang kumain si Paulina. "What's wrong, babe?" Nag-aalalang tanong ni Sherwin. "Ha? Wala babe, may iniisip lang." "What is it then?" Yung mga pinag-aaralan ko na nahihirapan ako. I can't make it. Nasanay kasi ako na nandyan si Victor." "Seriously?" Mainis na tanong ni Sherwin. Napaisip naman bigla si Paulina kung bakit yon ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Hinampas ni Sherwin ang kanilang mesa. Dahilan upang mapatingin sa kanila ang mga tao sa restaurant na kinakainan nila. "Sherwin!" Pabulong na sita naman ni Paulina. Umirap naman si Sherwin. "Tell me honestly, Paulina. What's between you and that Victor? Baka nakakalimutan mo. Aware ako na hindi mo talaga siya kadugo." "What do you mean? Do you like him?" Natigilan naman si Paulina. Gusto nga ba niya si Victor? Kaya ba palagi na lamang niyang iniisip ang binata? Kulang na kulang siya, tila walang gana sa lahat ng bagay. Dahil nga ba dito? "Speak up!" Nagulat naman bigla si Paulina sa biglang pagtaas ng boses ni Sherwin. "Oo. Yes, Sherwin. Masaya ka na ba?" Hindi na napigilan ni Paulina ang sarili at kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang yon. Napailing na lamang si Sherwin. Saglit pa ay tumayo si Sherwin at dire-diretsyong lumabas ng restaurant. Sumunod naman kaagad si Paulina at hinabol ito. "Sherwin!" Huminto naman si Sherwin at nilingon si Paulina. Natigilan sila ng ilang segundo at nangungusap ang mga mata. "I'm sorry," sambit pa ni Paulina. Lumapit naman si Sherwin at hinawakan ang kamay ni Paulina. "I know it's hard to let go. Pero gagawin ko. Kasi mahal kita. I will not blame you for anything kung bakit ka na-fall out of love dahil naiintindihan ko namang ako may kasalanan. Maybe this is the best for the both of us." Maluha-luhang sambit ni Sherwin. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Paulina mula sa kanyang mga mata. "I'm sorry," muli niyang sambit. Wala namang masabi si Paulina dahil yun lamang ang kayang sabihin ng kanyang puso. Nagpakatotoo lamang siya at yun ang alam niyang tama. Naghiwalay ng maayos si Paulina at Sherwin at mas gumaan ang pakiramdam ni Paulina dahil kahit isipin niyang isipin si Victor, ay wala naman siyang dapat ikonsensya sa sarili niya dahil wala naman sila na ni Sherwin. Ang importante sa kanya ngayon ay malaya na siyang gawin at isipin ang mga bagay na alam niyang wala namang dapat magbawal at magagalit na sa kanya. Ngunit lumipas ang mga araw na hindi na talaga kinakaya pa ni Paulina ang pagkamiss kay Victor. Kaya naman, Papa, may sasabihin po sana ako. Sambit ni Paulina habang kasama niya si Don Joaquin na nakatambay sa may hardin. "Yes, Iha. Anything." Pwede ko po bang sundan si Victor?" Natigilan naman si Don Joaquin. "Can you tell me what is the reason kung bakit gusto mo siyang sundan?" Hindi naman nakapagsalita pa si Paulina. Katahimikan ang bumalot sa mag-ama. Saglit pa. "Okay. Book a ticket today and follow him." Abot hanggang tenga naman ang mga ngiti ni Paulina. Mga ngiting hindi maipaliwanag dahil sobrang saya at excited niyang makita si Victor. Tumayo siya upang yakapin si Don Joaquin. "Salamat, Papa." "That's a reward dahil nagpo-progress ka." Sambit naman ni Don Joaquin habang haplos ang ulo ni Paulina. Kinabukasan ay lumipad na patungong Amerika si Paulina upang sundan si Victor. At dahil nais niya itong sorpresahin na hindi niya ito sinabi sa binata. "Surprise!"
Nawindang si Paulina nang makita ng nabukas ang pinto para sa kanya ay isang banyagang babae. "Who are you?" tanong nito. Hindi naman nakapagsalita si Paulina. Maya-maya ay bumaba na si Victor. "Who's that, love?" tanong ni Victor dahil natatakpan ng pinto ang mukha ni Paulina. Alam naman ni Paulina ang boses ni Victor. Masarap pakinggan sa kanyang tenga ang boses ni Victor, ngunit nasasaktan siya dahil sa babaeng kasama nito. Bago pa man makalapit si Victor sa pinto, ay nakatakbo ng palayo si Paulina upang hindi na siya makita nito. "Who's that?" muli niyang tanong sa banyagang babae. "I don't know, she left," tugon naman ng dalaga. Habang papalayo ng bahay si Paulina ay hindi niya napigilan ng mga luhang nais kumawala mula sa kanyang mga mata. Napakagulhol si Paulina. Hindi niya lubos akalain na ito ang kanyang madadatnan. Kinarba na ba kaagad siya? Parusa ba ito sa kanya dahil sa ginawa niyang pagtulak sa pag-ibig ni Sherwin? Deserve niya ba to? Mga katanungang sinasambit ni Paulina sa kanyang isipan. Hanggang sa makauwi na siya sa hotel na kinuha niya upang doon muna siya magstay, ay patuloy pa rin siyang umiiyak. Ang pagkasabik na makita at makasama si Victor ay napalitan ng pait. Nilamon siya ng katotohanan na masaya na sa iba si Victor kaya hindi na ito umuwi ng Pilipinas o kahit sagutin ang kanyang tawag. Nakatulog na lamang si Paulina kakaisip sa nakita niya. Kinabukasan ay naggalagala na lamang si Paulina sa mall malapit sa hotel niya. Nilibang na lamang niya ang kanyang sarili at sinulit ang halos isang buwan na visa niya sa pagstay sa Amerika. Habang naglalakad siya, "Paulina?" Kinalabutan ng buong katawan ni Paulina nang marinig ang boses na yon. Binalot ang katawan niya ng kaba at halo-halong emosyon. Lalo pang nanigas ang kanyang katawan na humarang sa kanyang daraanan si Victor. "Paulina, it's you! I knew it!" Bigla siyang niyakap ng binata at lalo pa siyang nanigas na tila estatwa. "Hey, are you okay?" Natauhan na si Paulina. Kinabig niya ang kamay ni Victor na nakahawak sa kanyang balikat at inirapan ito. "What was that?" Nagtatakang tanong ni Victor at sinundan pa si Paulina habang nagdire-diretso ng naglakad. "Hey Paulina, what's wrong? Anong ginagawa mo dito? Sinundan mo ba ako? Come on, let's talk." Hinatak niya ang kamay ni Paulina ngunit nagbatigas ang dalaga at binawi ang kamay nito. Saglit pa ay hinatak siyang muli ni Victor at napansin na lamang ni Paulina na nakalapat na ang kapwa nila sa mga labi. Hinalikan ni Victor si Paulina at tumutugon naman ito. Mga halik na sabik sa isa't isa at tila ayaw nang humiwalay. Saglit pa ay natauhan si Paulina at itinulak si Victor. Binigyan niya ito ng isang hagupit na sampal. "What the hell, Paulina?" Nasaktan na namang tanong ni Victor habang hawak ang kanyang pisngi. "Victor!" Tawag ng banyagang babae na nakita ni Paulina sa bahay ni Victor. Ngumisi naman si Paulina at nalayasan na si Victor. Tsaka naman naisip ni Victor ang kinagagalit ng dalaga. "Paulina, wait!" Hinatak niyang muli ang dalaga. "What do you want?" Tanong ni Paulina na may inisang tono. "It's not what you think, okay?" "Ano sinasabi mo?" "She's my therapist. And her name is Love." "Love, come over here." Agad namang lumapit ang banyagang babae. "Love, this is Paulina. Paulina, this is Love." Pagpapakilala pa ni Victor sa dalawa. Napahiya naman si Paulina sa kanyang sarili dahil ang buong akala niya ay kasintahan ni Victor ang babaeng banyaga na kasama nito sa bahay. "Hi!" Bati nito. Ngumiti naman si Paulina at hiyang-hiya pa rin. "Oh, I got to go, guys. See you at home, okay?" Nagpaalam na rin ito dahil alam niyang kailangan makapag-usap din na Victor at Paulina. Naiwan ang dalawa na binalot naman ng katahimikan. Saglit pa ay tumikim si Victor upang mabasag ito. Iyong kiss. Halos sabay sila nagsalita. How about Sherwin?" Nauna nang magtanong si Victor. Umiling-iling naman si Paulina. "What do you mean?" Lumapit ng bahagya si Paulina kay Victor at hinawakan ng pisngi ng binata. "Nandito ako kasi na-realize ang puso ko na ikaw palang hanap nito."
Nag-usap na kami ni Sherwin and he let me go. Nakangiting tugon naman ni Paulina. Ngumiti naman si Victor at wala nang ibang tugon kung hindi ang mga halik sa labi ni Paulina. Halik na punong-puno ng pagmamahal. I love you, Paulina. Ever since na nakita kita ng mabuti mong puso at pagmamahal kay Kuya Joaquin, alam kong deserve mo ang pagmamahal na tunay. Kaya pinangako ko sa sarili ko na babantayan kita at aalagaan. Hindi ko inaasahan na mag-grow yun, Paulina. At mas mamahalin pa pala kita. Ngumiti naman si Paulina. Mahal din kita, Victor. Ikaw ang kulang sa puso ko. Ikaw ang kailangan ko. At muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Na nakauwi na sila ng bahay ni Victor ay doon na ipaliwanag ni Love kay Paulina na depression ay naging dahilan kung bakit kumuha ng personal therapist si Victor. Hindi naging maayos ang buhay ni Victor simula na umuwi ito ng Amerika. Sobrang naging adjustment ni Victor sa bawat araw na dumaan na hindi kasama si Paulina. I just thought that you're enjoying your life with Sherwin and I'm here trying to be okay. Sambit ni Victor. Oh, I'm sorry, Victor. No, wala kang dapat nahingi ng sorry. Maybe it's just the only way para malaman mo at ma-realize mo na ako pala talagang mahal mo. Yee! Sabay kurot pa ni Victor sa pisngi ni Paulina. Napangiti naman ang matamis si Paulina at hindi niya na maipaliwanag ang sayang nararamdaman. Ibang pakiramdam ito kumpara sa nararamdaman niya nang si Sherwin pa lamang ang kanyang nobyo. Lumipas ang isang linggo ay napagdesisyon na nilang umuwi na ng Pilipinas. Ang buong akala pa nga nila ay magiging maayos na ang kanilang kahaharapin bilang magkasintahan. Ngunit iba ang salubong sa kanilang pag-uwi nila ng mansyon. Are you out of your mind? Singhal ni Don Joaquin kay Victor nang malaman nitong tungkol sa kanilang relasyon. Napapikit naman si Paulina sa ginawang pagsinghal ng kanyang ama. Oo, hindi kayo magkadugo pero para sa akin magtito kayo. Bakit ang anak ko pa, Victor? No, I won't let this happen. Pero kuya, mahal ko po si Paulina. Diin ni Victor. Nagulat na lamang si Victor na makita niyang lumipad ang mga kamay ni Don Joaquin sa kanyang muka. Sinuntok niya ng sarili niyang kapatid. Papa! Naiiyak na singal naman ni Paulina. Natigilan naman si Victor at napubuntong hininga si Don Joaquin. Maya-maya pa ay lumabas sa ito ng silid at naiwan si Paulina at Victor. Tumingin si Paulina kay Victor. Blanco ang mga mata ni Paulina. Saglit pa ay lumabas na rin si Paulina at sinundan pala nito ang ama. Papa! Tawag nito kay Don Joaquin na naabutan niyang naglalakad sa may pasilyo. Lumingon naman si Don Joaquin at agad na lumapit si Paulina. Pagkalapit niya ay nagulat si Don Joaquin sa ginawang pagluhod ni Paulina. Papa, please. Pagbigyan niyo naman kami ni Victor. Alam ko pong naiintindihan niyo ang nararamdaman ko. At alam ko ding naguguluhan pa kayo pero Papa, nasa tamang edad na po ako. At alam ko na pong ginagawa ko. Mahal ko po si Victor at mahal niya rin ako. Huwag na po sana tayong umabot sa nangyari noon, Papa, dahil sa pagkakataon pong ito, alam kong hindi ako bibitawan ni Victor. Hindi ako tatalikod bilang anak ninyo. Pero sana maintindihan ninyo na may sarili na rin akong desisyon sa buhay. Pagtangis pa ni Paulina. Paglabas ni Victor ay naabutan niyang nakaluhod si Paulina sa harap ni Don Joaquin. Agad siyang lumapit dito at inangat si Paulina. Hindi mo kailangan gawin yan. Tumingin naman si Don Joaquin sa dalawa habang iniangat ni Victor si Paulina. Napapailing-iling na lamang siya. Saglit pa ay umalis na rin si Don Joaquin at iniwan si Paulina at Victor na walang kaide-ideya sa kung anumang tumatakbo sa utak ni Don Joaquin. Kalaunan ay hinayaan na lamang ni Don Joaquin ang dalawa. Noong una ay nagdadabog pa ang matanda sa tuwing nakikitang magkadikit ang dalawa. Pero hindi na rin naman nagtagal at natanggap na rin ito si Paulina at Victor bilang magkasintahan. Pagkatapos ng halos isang taon na magkasintahan, ay napagdesisyon na ni Victor at Paulina na magpakasal na. At pagkaraan lamang ng isang buwan pagkatapos ng kasal, ay biniyayaan sila ng isang magandang anak na babae. Pinangalanan nila itong Talia. Sa pagdating ni Talia sa buhay ng mga Montemayor ay lalong tumibay ang pagsasama ni Paulina at Sherwin.
Mas lalong napamahal si Don Joaquin sa kanyang anak na si Paulina dahil sa apo na si Talia. Masaya silang namuhay at tahimik na binagkas ang bawat pagsubok na dumating sa kanilang buhay hanggang sa... Paulina? Sherwin? Nagkasalubong silang dalawa sa isang supermarket. Oh, kamusta ka na? Tanong ni Sherwin kay Paulina. Eto, okay naman. Balita ko, kinasal na kayo ni Victoria. Yeah, may baby na rin kami. She's turning a year old now. Wow, that's amazing. Kailan? Baka gusto mo naman akong i-invite dyan. Natigilan pa si Paulina. Bakit? Magagalit ba si Victor? Of course not. Sige, actually next week na yun eh. Sa mansyon gaganapin. Okay, pupunta ako. Kumindat pa si Sherwin at mabilis na nawala sa paningin ni Paulina. Nang gabi rin yon ay kinento ni Paulina kay Victor ang tungkol kay Sherwin. He looks so weird. Hindi naman siya ganun before. Bakit niya kailangang i-push yung sarili niya na magpunta sa birthday party ng anak natin? Let him be, love. Baka gusto lang ni Sherwin ng closure sa family natin. The question is, are you good? Are you okay with that? Oo naman. I have you and my beautiful princess, Talia. What should I worry of? Ngumiti naman si Paulina at niyakap na si Victor. I love you so much, love. I love you too. I love you and Talia. Dumating na nga ang first birthday ni Talia at maraming mga bisita ang dumating. Isa na roon si Sherwin. Hi! Bating-bati nito ang mag-asawang Paulina at Victor. Nakipag-shake hands naman si Victor bilang pagbate sa muli nilang pagkikita simula nang magkairingan sila sa restaurant. We're good, pare. Nakangising sambit naman ni Sherwin. Yes, pare. We're good. Tugon naman ni Victor. Ngumiti naman si Paulina knowing na maayos na ang dalawa. Ngunit yung buong pag-aakala niya, walang kaalam-alamang mag-asawa na may masamang balak pala si Sherwin para sa pamilya nila. Nalulong na pala ito sa bisyo at baon na baon sa utang. Kaya naman ang naisip nitong gawin ay kidnapin si Talia at humingi ng ransom sa mag-asawa. Habang abala si Paulina at Victor ay kumikilos naman ang tauhan ni Sherwin upang kunin si Talia. Makalipas halos isang oras, Talia! Ang tanging sigaw ni Paulina sa kwarto kung saan ay iniwan niya natutulog ang baby niya. Naalarma ang lahat at mabilis na humingi ng tulong si Victor sa mga pulisya. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Sherwin ang may pakana ng pagkawala ni Talia ay nananatili doon na tila walang alam o kinalaman sa nangyari. I will go and try to find her. Sambit pa ni Sherwin. Napakagaling nitong magkunwari at magpatay mali siya sa ginawang pagtakas sa anak ni Paulina at Victor. Sa pag-alis ni Sherwin ay may bigla namang tumawag sa telepono. Boses ng isang lalaki na nagsasabing hawak niya si Talia. Hello? Hayop kayo! Ibalik mo ang anak ko! Iyak nang iyak si Paulina. Love, calm down. Kinuha ni Victor ang telepono at siya nang kumausap sa kabilang linya. Hello? This is Talia's dad. Where is my child? Mahinahon na sambit ni Victor. Huwag mo nga ako ma-English. Kailangan ko ng 20 million kapalit ng buhay ng anak mo. Nagbuntong hininga si Victor. Sige, ibibigay namin ang gusto mo pero siguraduhin mong safe ang anak ko. Ibigay mo ang pera at ibabalik ko sa iyo ang anak mo. Meron ka lang 24 oras. Pagkatapos ay ibinaba niya ng kabilang linya ang telepono. What, love? Anong sabi nila? Nasaan si Talia? Nasaan ang baby ko? Halos nagwawala na si Paulina. Kailangan nila ng 20 million kapalit ng baby natin. Then give them what they want. Ibalik mo ang anak natin, Victor, please. Patuloy na umiiyak si Paulina. Nagugutom na siya, Victor. Nararamdaman ko na hinahanap niya ng yakap ko. Victor, please. Kunin mo si Talia. Hagulhol na iyak ni Paulina. We will get her back, love. Tahimik naman si Don Joaquin sa isang sulok at pinag-aralan ng mga nangyari. Malakas na malakas ang kanyang loob na may kinalaman si Sherwin sa pagkakawala ni Talia kaya naman tahimik niyang inimbestigahan si Sherwin. Agad na kumilos si Don Joaquin, nalingid sa kaalaman ng mag-asawa ay pinatrace na ang linya ng telepono na iginamit ng kumidnap kay Talia. At kumpirmado, si Sherwin nga ang may pakana ng lahat.
Mabilis na ipinahanda ni Don Joaquin ang kanyang mga tauhan kasama ang mga pulis. Sa tulong ng magagaling na tauhan ni Don Joaquin ay napasok nila ang kuta nila Sherwin at nakuha ng maayos ang anak ni Paulina at Victor. Sa presinto ay sinugod ni Paulina si Sherwin. "Diyan ka sa kulungan na babagay!" Galit na galit si Paulina. Hindi naman makatingin ng diretso si Sherwin sa mga mata ni Paulina. "Pinagkatiwalaan ka namin, Sherwin. Pero nang dahil sa bisyo mo, pati buhay ng anak namin isinaalang-alang mo. Wala kang karapatang maging malaya. Mabubulo ka sa kulungan sa abot ng kakayahan ng kapangyarihan ko." Nawindang naman si Sherwin sa sinabi ni Victor kaya naman lumuhod ito sa harapan ni Paulina at Victor. "Patawarin niyo ako, Paulina. Hindi ko sinasadya. Maawa kayo sa akin. Nagmamakaawa ko." Iniangat ng pulis si Sherwin at pagkatapat nito sa mukha ni Paulina ay isang hagupit ng sampalang ibinigay nito. "Kulang pa yan sa trauma na ibinigay mo sa pamilya ko. Isinusumpa ko. Mabubulok ka sa kulungan." Napaluha pa si Paulina sa galit niya kay Sherwin. Ipinasok na rin ni Sherwin sa loob at inilabas na rin si Victor sa Paulina upang pakalmahin. Pagkatapos na nangyari, napagpasyahan na lamang ni Paulina at Victor na sa Amerika manirahan. Umuwi-uwi na lamang sila sa Pilipinas sa tuwing may importanteng lalakarin si Victor tungkol sa kanilang negosyo. Doon ay tahimik silang namuhay at malayang nailabas ni Talia kahit saan magpunta ng walang takot at walang pangamba. Bumalik ang dating tiwala ni Paulina sa mga tao sa kanyang paligid dahil ang laki na ng trauma niya simula nang nakidnap si Talia. Ngayon ay maayos na siyang nakikipagsalamuha sa ibang tao at nagtitiwala. Kung minsan ay naiiwan niya na si Talia sa kanilang kapitbahay sa tuwing may pupuntahan siyang importante. Naging mas maayos ang buhay nila Paulina at Victor nang magpasya silang manirahan sa Amerika. At pagkaraan ng halos 3 taon ay nagdalang tao muli si Paulina at biniyayaan naman sila ng isang anak na lalaki. Sobrang saya ng puso ni Paulina at walang halos kapantay ang kasiyahan niyang nararamdaman. Sobrang swerte niya nang makilala niya si Victor dahil wala itong ibang inisip kung hindi ang kasiyahan niya at maramdaman na kompleto siya at kontento sa lahat ng bagay. Ang pagmamahala ni Paulina at Victor ay isang patunay lamang na hanggat matibay kayong lumalaban para sa isa't isa, ay mananatili ang pagmamahala ninyo at magbubunga ito ng sobra-sobra at umaapaw na kaligayahan. Tulad ng nabuo nilang pamilya na dumaan man sa matinding pagsubok, ay nananatiling matatag at matibay sa dumating panghamon ng kanilang buhay. Si Paulina na hindi man tunay na kadugo ni Don Joaquin ay labis na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa karangyaan at sa masaganang buhay na ibinigay sa kanya ng amain magpahanggang ngayon. Nagpapasalamat din siya dahil si Victor na akala niya lamang noon ay mananatiling tiyuhin lamang para sa kanya, ngayon ay kanya ng asawa. Sabi nga nila, lahat ng bagay ay may dahilan. Kailangan ka na munang masaktan para makita ang tamang daan patungo sa taong iyong tunay na mamahalin at makakasama. Ang tamang daan patungo sa tamang tao na hindi mo halos akalain na siya pala ang destiny mo. Hindi mo man nakikita noon ngunit ipapamulat at ipapamulat sa iyo ng tadhana. Mahalin natin ang taong nariyan para sa atin. Huwag nating hayaan na maisantabi lamang ang kanilang nararamdaman para sa atin. Huwag nating hayaan na bandang huli siya ka tayo maghahabol kapag nalaban na natin na masaya na siya sa iba. Gaya ng pagpunta at pagsunod ni Paulina kay Victor sa Amerika. Ang buong akala niya ay may iba na ito ngunit dahil marunong maglaro ang pagkakataon ay ginawang instrumento si Love na personal therapist ni Victor upang makita ni Paulina kung gaanong kasakit na malaman kung may iba na si Victor. Naging mapaglaro man ang naging buhay ni Paulina at Victor. Ang mahalaga sa kanila ay masaya silang magkasama ngayon at ang kanilang 2 anak. Hindi sila papaapekto sa hamon ng buhay at mas magiging matatag pa sa bawat pagdaan ng araw at panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pinagtulungan nilang ipahiya ang dalaga